Hi Capricorn, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Capricorn, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong July 8 to 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Capricorn, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Capricorn, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Advice ka sa to Capricorn, pwedeng sinabihan mo yung kapwa mo na magpa-check up sa doktor, magpa-consult sa doktor, or pwedeng ikaw yung nakatanggap ng advice na magpa-check up sa doktor or nagpa-check up ka sa doktor. Oo nga, tama nga. Capricorn, itama ko ha, para hindi tayo maguluhan. Pwedeng ikaw yung nag-advise ng magpa-check up sa doktor or magpa-consult sa mga taong may alam. Pwedeng ikaw yung nakatanggap ng advice na magpa-check up sa doktor, magpakonsulta, or pwedeng literal na nagpa-check up ka sa doktor. O, pwede nga ang doktor kayo eh. Oo. Or any kind of, professional person na like nurse. Basta nag-a-advise po. Most likely kasi to sa health concern. Na may health concern. Any kind, medicine man or woman. Or pwedeng usapin lang po ito. Kasi kailangan alagaan ng sarili. Let's say, may tao dyan na nakita mo na madali siyang manghina. So, sinabihan mo siya na, kailangan mo ng vitamins pero magpa-check up ka sa doktor para mabigay yung tamang vitamins para sa iyo. Di ba? Ganyan naman dapat. Okay? So, need for emotional or physical healing. May medical concerns. Okay, so wag kayong mag-alala kasi may nakita naman akong healing dito. Kailangan lang talagang alagaan. Okay? Okay, may mga kausap ka kasi dito. Like, ito yung decision ko, okay ba sa inyo? Kasi go ko na to. Mag-move forward ako. Bibigyan ko na to ng action. Pwede ngang nagpuput ka ng test like, ito si option 1 ang pipiliin ko. Kung hindi man to mag-work si option 1, si option 2 na naman. You're weighing the pros and cons in a situation. May nakita kong ganyan. Maraming kausap. Pwede ngang, anong tawag nito? Brainstorming. More on negotiation kasi to. Pwede din interview, gathering factual information, may family influence or mga kasamahan mo to sa bahay or sa office. Pero Capricorn, careful kayo ha kasi may nakita ko ditong nakipag-compete, nakipag-rival, this is an enemy, pwedeng abusadong tao, may nalaman kang sekreto sa kanya. Actually, kilala mo to kasi nagre-react ka na. Like, hindi talaga kami magkakasundo nito. Iba yung attitude niya, iba din sa akin. Like, opposing ideas. Nakita ko nga dito na naapektuhan ka na nga. Self-doubt, na-trigger yung weakness mo. So, ibig sabihin nito, hindi lang pinapaalam sa'yo ng cards na, may enemy ka, may tao dito na sakit sa ulo. Kumbaga, wag mong hayaan na maapektuhan ka.
Okay? Put limitation, put boundaries kung pwede po, kung gusto nyo. Basta wag nyong hayaan na maapektuhan ka kung pwede po, Capricorn. May ano dito, pwedeng nagkaroon kayo ng loss of connection sa isang babae na may anak. Pwede din naman basta isang babae na may anak, nagkaroon kayo ng unresolved issues, nagkaroon kayo ng loss of connection. Yes, naisip-isip mo hanggang ngayon. And may nakita nga ako dito ng isang babae na gusto niya maging wife, gusto niya magkaroon ng kasal. So malaki ang influence ng isang mother figure dito. Or pwedeng wife ito. Basta mother figure po. Delayed sa pag-uusap or delay sa pagdating ng balita. Yes, may ano dito eh. Pwede unexpectation, ano to? Unfortunate news on the way. Oh, may success dito. Oh, attainment. May na-achieve, Capricorn. May flirtations, may nagpoprotekta sa isang bagay, connection ba ito? May ganap sa inyong investment. At may hinihintay ka, you're believing na anong tawag dito eh? May hinihintay ka. Na anong tawag nito? In the near future, you're believing in a positive outcome, na umaasa ka na magkakaroon siya ng positive outcome in the near future. Sinabi naman po ng card mo dito, Capricorn, na all is possible through faith. So malalim ang iniisip mo. May planning, di ba marami kang kausap, at the same time marami kang iniisip, thinking process, meditating on your problems, a form of daydreaming. I think gagawa ka ng desisyon kasi may intention ka ditong bigyan ng aksyon. Okay, pero at the end of the day, na parang naguguluhan ka laban bawi ka sa paggawa ng desisyon. Hindi ka makadecide ng maayos. So, sana makagawa ka ng desisyon. Okay, may nakita kong ligawan dito. Para din panahon sa sarili, panahon sa kapwa. May ligawan dito eh. At may sabi din dito na may young unmarried woman na nagkaroon ka ng time sa isa't isa. Yes. Oh, another card na naman nagsabi dito na may enemy. But this time, this is babae. Kanina kasi posible kasing lalaki. Ngayon, babae na naman lumabas. An enemy or naninira ng koneksyon, nakipag-compete, nakipag-rival, nagko-compare. Yan kasi yung energy niya eh. So, maging maingat po kayo sa kanya, Capricorn.
Okay, may ano dito, a man older than 60 years old na pwedeng aalis siya, pwedeng nagkaroon kayo ng loss of connection, or pwede din naiisip-isip mo siya kasi na-miss mo siya, or ito yung concern mo. Like nakita mo siyang malungkot, pero most likely kasi itong nagkaroon ng loss of connection na pwedeng na-miss mo siya. Like, may sinabi kasi ang card mo dito na naalala mo yung nakaraan na a situation that must be accepted. Pwede din hindi naman tungkol to sa isang lalaki na older than 60 years old. Kundi may naalala lang kayo sa nakaraan na a situation that must be accepted. Na parang iniwan ka. Oo, kasi may feeling of, anong tawag nito? Abandonment. Yan. May loss of connection. Naisip-isip mo po. Okay, may kausap ka dito. It might be this is your mother or an elder, grandmother, or kung sino man to, mentor ba. Elderly woman greater than 60 years old. Nag-uusap kayo tungkol sa something already known, sa old things, something in decline, old-fashioned, a natural conclusion, nagbigay ng natural conclusion, nag-share ng experience niya sa buhay, nagbigay ng wisdom message. Kasi nga, 'di ba, sabi kanina na hindi ka makapag-decide. So gumagawa ka ng paraan dito na may mga kausap ka para makapag-decide ka. It might be para ma-express mo rin yung mga ideas mo. It might be ito yung wisdom message nga na binigay sa iyo. Ito yung alam mo na magagamit po sa iyong gagawing desisyon. Okay? So, marami kang kausap ngayon, ha? Capricorn, so let's proceed po. Step out of your comfort zone. North Node. Okay, ano to paglabas sa yung comfort zone, di ba? Kung sa Tagalog pa. So, North Node, ano kasi to? Personal na pag-unlad. Na ito ay nangangahulugan na pag-iwan sa mga nakasanayan, pamilyar, oo, at ligtas na mga gawi upang matuklasan mo ang iyong tunay na layunin sa buhay. Cosmic direction kasi to. Yung kung ano talaga yung mangyayari na yung totoong mission sa mundo. Kumbaga, totoong mission mo sa buhay. Okay? At kasi North Node is paglago, destiny. Kung South Node, this is comfort zone. So, paglago, destiny. So, bagong aral, may bagong karanasan na kailangan mong i-focus, bigyan ng atensyon. Kasi pagdating nito kasi, itong biglaang pagbabago or naka-destiny sa'yo, pwedeng hindi mo siya naunawaan, nakaramdam ka ng fear or hindi ka comfortable at first, pero ito yung kasing destiny sa'yo, syempre destiny, nakalaan talaga yan sa'yo. Kumbaga nasa right path ka, yan yung magbibigay ng tagumpay sa'yo at kaligayahan. Kung sa career po ito, Capricorn,
Um, Pagtanggap ng mabibigat na tungkulin. So, kailangan mo mag-aral para sa mga bagong skills, paglipat sa larangan ng talagang hilig mo. Kumbaga, it's about time na mag-focus ka sa passion mo, na at first natatakot ka na gawin mo. So, ito yung panahon na harapin mo na yung fear na iyan. Yung mga nag-aalangan ka, 'di ba sinabi kanina na hindi ka maka-decide kasi that is a sign of fear. So, kailangan harapin na. It's about time. At kung samanin po ito yung message na kailangan kang kailangan ng tamang paghawak sa kaperahan. May pagsubok dito sa mga bagong investment, kailangan ng magtiwala sa sarili, na kaya mong kumita ng higit pa sa nakakasanayan. Okay? And kung sa love to, sa single muna tayo. Ito ay pagbubukas ng puso sa mga taong iba sa iyo. Like, hindi mo siya type pero pwedeng magugustuhan mo siya at the end of the day. Like, kailangan mong bigyan ng pagkakataon itong mga taong ito na iba sa yung type. Oo, sa mga single dyan. At kumbaga kilalanin mo muna yung kilalanin mo siya ng mabuti para magustuhan mo siya. At may sabi din dito sa self-love ha, na magkaroon ka ng, kumbaga, love yourself more bago pumasok sa relasyon. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, magkakaroon ng tapat at malalim na komunikasyon na haharapin niyo po yung mga problema ng mag-asawa or ng relasyon. At ito kasi yung way na mas maging malakas at mas maging matatag ang inyong relasyon. Oo. Kumbaga yung fear nyo na iniiwasan nyo ngayon, kailangan nyo na pong harapin ngayon. So that is step out from your comfort zone. Energy. Capricorn, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy. Ang ganda nito kasi may more on positivity, optimism, satisfaction, glory, gain, happiness, success at achievement ang nakikita ko dito. May parating na blessings na it will lead you to happiness at improvement din sa kalusugan, kaligayahan at kaaya-ayang pakiramdam. So may recovery akong nakikita dito. May nakita rin akong reunion po, party, reunion ng old friend, partner, or family member. At nakikita ko din dito na
secured, like you felt secured pag nag-staycation ka sa bahay. Comfortable ka sa bahay. Eh, para doon na home base yung trabaho niyo po. May mga bisita ka mga bata or nagkaroon ka ng time sa mga bata po. At ang sabi ng yung card dito na enjoy your success. Okay? Magkakatanggap ka din ng balita na may buntis or wedding. Maaari din, yun nga, reunion, happy bonding. Pwede nga may balak kayong mag-beach outing para to escape everyday pressures. So, exciting opportunities, lalo na sa career and money nyo po. Magkakaroon po ng financial growth. Makaka-receive din kayo ng acknowledgement that you deserve. This is recognition. At basta may mga tao dito na very supportive sa iyo, Capricorn, na ito yung inspiration mo, ito yung happiness mo. And you're feeling healthier inside and out, na overcome mo na yung mga nararamdaman mong sadness or illness. May mahalagang nagsaset ka ng boundaries. Tapos malaki ang influence ng single parent dito. At may nakita ko ditong mahalagang desisyon na naging anas ka sa iyong sarili. Desisyon na naman. Oo. Nag-focus ka sa logical at katwiran kaysa sa umasa sa iyong emotion. Makinig din sa inyong intuition para gabayan ka sa susunod na hakbang ng pagkilos. Okay, humingi ng tulong mula sa yung trustworthy na kasamahan dyan na alam mo makakatulong sila sa iyo. At saka na makagawa ka ng diskarte lalo na sa inyong kaperahan. Okay, may masungit ka sa dito eh, kasamahan, customer, kliyente, kung sino man po ito or sensitive. Kaya ang advice ng card dito na kailangan po ng mahabang pasensya at pag-intindi. Sa kaperahan po, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. Please know that you are divinely guided, Capricorn. Maaring nagbigay ito ng sign sa pamagitan ng isang tao or kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo ngayon. Kaya kailangan po ng habaan ng pasensya as the universe goes to work to bring your desires into reality. So, magtiwala po na your desires will turn into reality kasi sinabi dito na tinutulungan ka ng universe. So, ang pakalmahin, kumbaga seek balance and create a calm atmosphere. May nagtutulungan dito, oh. Dalawang card pa mismo nagsabi niyan. Tapos may realization din. Pagkakaisa. Very supportive. Dito pa rin eh, very supportive yung grupo ng tao sa iyo na sila ang yung dahilan na na-motivate ka, na dahilan na magkakaroon ka na mas focus ka sa career and money mo sa at sa pag-achieve ng goal mo. And andito pa rin eh, yung outing, reunion, meeting, kung ano man tong pagtipon-tipon na ito. At nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Opo, may nakita ko time dito, okay. Time sa sarili. Time din sa kapwa.
Okay, kung gusto niyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood niyo po yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. At kung hindi niyo po alam kung paano po magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At anong tawag dito? Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay. Capricorn, nakikita ko dito, love and romance pa tayo. Accept your mistakes as well sa person na ito. So you can successfully let the past go. Kasi kung walang forgiveness sa iyong sarili or sa kanya or sa nangyari sa nakaraan, nakikita ko kasi dito nahihirapan kang mag-move on. Parati mong iniisip. Mm-mm. Kung pwede po. Tapos, pwedeng ikaw to, pwedeng siya na may balak bumalik sa nakaraan para humingi ng tawad at mag-put ng closure. So, sabi ng yung card dito, seek forgiveness in order to move forward. Kung mangyayari na ito ha, kasi balak pa po eh. Kung hindi man po ikaw to, pwedeng siya. Kung sino man yung naiiniisip nyo ngayon. Basta may gusto mag-sorry dito. Na kailangan din ng pagtanggap para ma-release na itong bigat ng nararamdaman. Kasi parati itong iniisip na nagkaroon na siya ng unhealthy connection sa nakaraan. Pwedeng baggages na ito. Okay, so kailangan na po, it's about time na i-release na ito. Sa mga single, ideal type niyo po is romantic partner who is fun and outgoing, talkative, and ready to have adventures. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, wala naman ako nakikitang problema dito. Masaya at stable po kayo. Opo. Huwag kayong magbadala na magkaroon ng relasyon ha sa mga single dito. You need to slow down. Enjoy nyo muna yung getting to know each other stage nyo kung nakilala mo na siya. Sa mga naghihintay dito na naiinip na, tinutulungan po kayo ng universe po para ibigay itong right person para sa iyo. Kaya trust and have faith. Mapagpasensya at patuloy mo lang alagaan yung sarili mo habang hinihintay mo yung nakatadhana sa iyo. Okay. Some of you gusto ng me time, alone time. Pwedeng space para makapag-isip at makapagpahinga. Kasi nakita ko dito na may pagod kasi dito. Pagod, stress. Oo. So, space. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kapwa at sa inyong connection. May unhealthy connections. May unhealthy connection kasi dito, toxicity. Pwede na nagkaroon ng lust of love or nagkaroon ng controlling person. Kailangan po nito ng freedom, recovery, at balance po. Pwedeng nakaraan to ha kasi may sinasabi sa akin ngayon na about sa nakaraan. Na someone is giving up. Parang may nang iwan talaga. Kanina pa to. Pwedeng ikaw itong nang iwan or siya. Kasi may away na parang, gusto ko manalo. Ako yung tama. Ako yung panalo. May mga nakita akong ganyan. Separation. Opo. Na instead na magkaroon ng peaceful resolution, nagkaroon ng argument. May iniisip ka dito na paulit-ulit na lang. Like, naghahanap ng gulo or away. So, kaya nagkaroon ng space or anong tawag dito? Paghiwalay. Pwedeng may sinasabi sa akin ngayon, Capricorn, na pwedeng nangyari na to sa nakaraan. Pero kung ngayon nito, nakikita ko naman dito na may pagtanggap na sa mga nangyari. So, another card na naman, sorry po. Another card na naman nagsabi dito na may separation or natapos na or nabigyan na nasagot yung mga katanungan, yung paulit-ulit na ng concern natapos na. Okay? So, nagkaroon ng ending with new beginning. May acceptance na. At the end of the day, may acceptance na ako nakikita dito.
Kasi ito ay pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Dati, pas, sobra kang nasaktan at ngayon babangon ka na. Okay? Nang dahil sa acceptance na ito, ang pagsuko na ito ay lumini ka kasi ito ng kapayapaan at pasasalamat. Okay? Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Capricorn. See you tomorrow. Maraming salamat po.